na punuin natin itong church. Punuin natin ng mga tao, ng mga pamilya para makapakinig ng salita ng Panginoon. And then katulad ng mga ginagawa natin ay magkakaroon tayo ng family picture taking at yun ho ay yearly na ho natin ginagawa. So pag-pray natin yan, pag-imbita ho natin yan at hingin natin ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay kumilos sa bawat pamilya. Ano ho? At napakaganda ko, ang buong pamilya ay nagkakaisa sa pananampalataya at sa pagmamahal sa Panginoon. And then also, salamat po sa lahat na nag-pray and also sa nag-sponsor sa atin mga kabataan. Kahapon ay tumulak kami patungo San Mateo Rizal para umatid ng Pag-ibig Conference at sila ho lahat ay na-in love sa Panginoon. At napakaganda, mayroong mga prinsipyong pinag-usapan, mga katotohanan, mga paalala, dahil tunay, may katotohanan na yung kanta na pag tumibok ang puso, wala na daw magagawa kundi sundin ito. Well, hindi dapat ang puso ang masunod, kung hindi ang salita ng Panginoon. At mamaya ho, meron tayong follow-up ho dyan. So, ini-encourage ho natin ng mga kabataan, lalo na kung hindi kayo nakasama kahapon sa Pag-ibig Conference, mamaya ho, 12:30 to 1:30, magkakaroon tayo ng special short youth fellowship. So, gusto natin encourage ang mga kabataan, if you could stay here, dito na kayo mag-lunch sa church, para ho mamaya, mabilis lamang, maiksi lamang yung fellowship. Ipa-follow up lang natin yung mga katotohanan na pag-aralan kahapon, para habang, sabi nga nila ay strike while the iron is hot. Lalo na sa usapang pag-ibig. Lalo na yung mga pumapag-ibig na dyan. Yung mga pumapag-ibig na dyan, napakaganda na ito ay iligay sa liwanag ng salita ho ng Panginoon. So mamaya ho yan, 12:30 to 1:30 o 1:45 p.m. at bago ho ang atin hong second service. And then, mga kapatid, almost 1.5 month na lamang youth camp na. So magpupursige na ho yung ating mga young people. Asahan nyo na ho na magkakaroon sila ng madalas-dalas na mga meetings para ho sa mga ikakaayos. And then also yung mga fundraising. At isa ho sa fundraising na ginagawa natin taon-taon dito sa JCBC ay nagkakaroon tayo ng garage sale. Lord willing, next month by March, magkakaroon tayo ng garage sale. I-announce ho natin yan. Sinasabi ko lang ho para ihanda nyo na yung mga kalat sa bahay na hindi niyo na ginagamit, na pwede pang pakinabangan ng iba, at kung gusto niyo hong i-donate dito sa church, at lahat ng mapagbebentahan ay dediretso sa pondo ng mga young people para mapababa yung 1,800 na cost ng per camper sa darating ho na youth camp. So muli ho, medyo magtingin-tingin na kayo ng mga gamit sa bahay. Hindi limitado sa damit, even things sa bahay na tingin nyo ho na gusto nyo, washing machine nyo ho. Huwag naman. Anything na ho sa bahay na pwede nyong i-donate na magiging tulong ho sa ating mga... So again, yung buong pagkakabentahan ho nito ay patungo ho sa ating mga young people. And then, lastly, mga kapatid, lalo na ho sa mga couples, hingi ko ho ang inyong paumanhin, nagkulang ako na pagplanuhan ang February. Dumaan ng February, actually natapos ang January at matatapos na ang February na wala pa tayong couples fellowship. At napakaganda sana ng couples fellowship ng February. At so, may pinaplano ho tayo this coming March. Either March 3 or March 10, wait for further announcements. At sa biyaya ng Panginoon, gagawin ho nating extra special po yan. Sa mga couples, sa mga mag-asawa ho yan. So pag-pray ho natin at nawa ho ay pagpalain at gamitin ng Panginoon. So yun ho, ang ating mga announcements. Tayo ho ay magsisimula sa ating gawain ng pagsamba sa Panginoon. At para ho diyan, magkaroon ho tayo ng sandali ng paghahanda. Personal na pananalangin at hingin natin ang tulong, gabay at pagsiyasat ng Diyos sa atin upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo.
Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong kahabagan, sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, O Diyos, na patuloy na nagsusustento sa amin. At lalo't higit, Panginoon, kami ay nagpupuri sa iyong dakilang biyaya ng kaligtasan. Sa amin, O Diyos, na yung inilapit sa aming Panginoong Hesukristo. Sa amin, O Diyos, na binuksan mo ang mga puso upang kami ay manampalataya sa Ebanghelyo at magtamo ng kapatawaran ng kaligtasan. Salamat, O Diyos, at nawa, Panginoon, ang iyong biyayang nagliligtas sa amin ay patuloy na maging matamis. Huwag mo hayaan, Panginoon, na ito ay mawalan, Panginoon, ng kinang sa aming mga mata at lalo itong maging espesyal pa. At dalangin ko po ngayon din ho, O Diyos, nawa sa biyaya mo at kahabagan mo ay mahabag ka sa mga taong wala pa kay Kristo Jesus. Sa mga taon maaaring pamilyar ang pangalang Jesus, maaaring pamilyar ang lengguwahe ng Ebanghelyo, pero mga taong wala pa sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Maawa ka, O Diyos, maawa ka at magligtas. Lord, salamat sapagkat ang iyong salita ay malinaw, na kahit ang bata ay pwedeng maunawaan, lalo na ang kaparaanan ng kaligtasan. Kaya kami ay tumitiwala sa iyo, O Panginoon, at humihingi at umaasa na ikaw ay kikilos, ikaw ay mangungusap. At Lord, sa aming mga mananampalataya na, patuloy mong gamitin ang iyong salita sa ikababanal ng iyong mga anak, upang lalo kaming tumibay sa iyong katotohanan, upang lalo kaming magkaroon ng dagdag na pananampalataya. At anuman, O Diyos, ang aming kalagayan at pinagdadaanan o mga pangangailangan, O Panginoon, patuloy naming masumpungan ang kalakasan na nagmumula sa iyo. At tunay nga, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang iyong biyaya ay sapat. Ama, ingatan mo kami, tulungan mo kami. Ang bawat isa sa amin may kanya-kanyang dalahin. May kanya-kanyang suliranin, problema, o maaaring merong naririto ngayon ay sa kanyang pisikal na katawan ay nararamdaman ang sakit ng katawan. O Diyos, ang mga ito ay lalo nawang magtulak sa amin palapit kay Kristo. At lalo nawang magpanabik sa amin, O Diyos, sa pag-asa na meron kami. Na isang araw, O Diyos, ang may kamatayan ay papalitan mo ng walang kamatayan. Ang may kasiraan ay papalitan mo ng walang kasiraan. At ito ang aming pag-asa bilang mga mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo. O Diyos, sa iyo lamang ang lahat ng papuri at lahat ng aming gagawin na mauwi sa iyo lamang ang kapurihan. At aming inihiling na saliksikin mo kami sa anumang mga kasalanan at anumang nagawa, nasabi o naisip na labag sa iyong kalooban. Panginoon, patawarin mo po kami. Ang lahat ng papuri ay mauwi sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po yung magstayong lahat at tayo po yung umawit sa Panginoon. Tayo po yung umawit sa Panginoon. Awitin po natin, tanging ang dugo ni Kristo. May makalilinis pa sa karumihan ng puso ko at huhugas sa sala, tangi ang dugo ni Kristo. Walong ng pag-asa, malinis sa puso ko. Sala, tangi ang dugo ni Kristo. Kung patawan ang nais, magpasakop ka kay Kristo. Puso mo ay lilinis, tanging sa dugo ni Kristo. Balong ng pag-asa, sa puso ko, panghugas sa sala, tangi ang dugo ni Kristo.
manatili po tayong nakatayo. Purihin ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng mga talatang basihan sa ating pagkakaloob, atin pong basahin ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8 sa Tagalog. Ready? Read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, banal at kapuri-puri sa lahat, O Diyos, kami patuloy na nagsasamba sa iyo. Kami patuloy na nagpupuri sa iyo, O Diyos, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na sa kabila ng iyong kataas-taasan, Panginoon, kami ay iyong inibig, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, na siyang nagbayad ng aming mga kasalanan, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay makakamit, O Diyos, ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat po sa katotohanan ng Ebanghelyo. At maraming salamat din po sa iyong mga pagpapala sa amin sa buong linggo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pag-iingat at pagpapagaling sa mga may sakit, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pag-aalaga sa amin. At bilang pasalamat din namin, O Diyos, nawa tanggapin mo ang aming iaalay sa iyo, nawa bigyan mo kami ng puso na tunay ang nagagalak habang nagbibigay sa iyo, Panginoon. At nawa, O Diyos, makita mo, O Diyos, na tunay nga kami nagpapasalamat. May pagsisisi sa mga kasalanan at haharap sa iyo, O Diyos, na matuwid, O Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, ang mga salaping malilikom, O Diyos, ay naway magamit lalo, O Diyos, sa pagpapalaganap pa ng Ebanghelyo sa dakong ito, Panginoon, sa pagpapalago, O Diyos, ng pananampalataya ng iyong mga anak, Panginoon, at sa ikaliligtas ng mga wala pa sa pananampalataya, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay magligtas ka sa umagang ito, Panginoon. Sa pangangaral ng iyong mga salita, Panginoon, pagpalain mo ang magbibigay ng mensahe, O Diyos, ay bigyan mo ng karunungan, O Diyos, at pagmamahal sa iyong mga mananampalataya at sa mga hindi pa sumasampalataya, Panginoon. Nawa ikaw ang maitaas sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo lang ang papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po tayong umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Saved by the blood of the crucified one. See
crucified one. Saved by the blood of the crucified one, the angels rejoicing because it is done. A child of the Father join here with the Son, saved by the blood of the crucified one. Saved, my sins are all pardoned, my guilt is all gone. Saved, I'm saved by the blood of the crucified one. Saved by the blood of the crucified one. The Father is faith and His will was done. Great price of the blood of His own precious Son. Saved by the blood of the crucified one. Saved, my sins are all pardoned, my guilt is all gone. Saved, I'm saved by the blood of the crucified one. Saved by the blood of the crucified one. All hail to the Father, all hail to the Son, all hail to the Spirit, the great three-in-one. Saved by the blood of the crucified one. Saved, my sins are all pardoned, my guilt is all gone. I'm saved by the blood of the crucified one. At tayo po ay magsiting lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po mga kapatid, sumati nawa ang pagpapala at habag ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga salita, magmumula po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 10, talatang 5 hanggang 10. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Sapagkat sumusulat si Moises tungkol sa pagiging matuwid na batay sa kautusan ng taong gumagawa ng mga bagay na ito ay mabubuhay sa mga ito. Ngunit sinasabi ng pagiging matuwid na batay sa pananampalataya ang ganito: huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit? Ito ay upang ibaba si Kristo. O sino ang mananaog sa kailaliman? Ito ay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay. Ngunit ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ay salita ng pananampalataya na aming pinangangaral. Sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag
kaya't naliligtas. Amen. Pagpalain ng Panginoon, pagkabasa ng kanyang mga salita, maaari na po tayong isiupo. O tayo hidadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung kayo ho ay sumusunod o sumusubaybay sa nangyayari sa NBA, inyo hong nalalaman na ang team na aking paborito ay alanganin. Sa kasalukuyan, I believe ang kanilang record, kung counted yung huling laro nila, kung tama ang alala ko, ay 27-26. Ibig sabihin, 27 na panalo, 26 na talo ang Golden State Warriors. Pero kaya ako sinabi ho yan sapagkat nung nakaraang NBA season ay lalong mapangit ang kanilang record. Talagang nakakagulat. Sabi nga ng mga komentarista ay walang ibang team na kagaya nila. Na pag naglalaro sa home court ay napakahusay, pero pag naglalaro sa court ng iba ay bagsak na bagsak. At again, sila ay naging malayo sa championship noong nakaraang taon. At isa sa mga dahilan ay ang hindi maipaliwanag na pag-absent ng isa sa mga key players nila na si Andrew Wiggins. Sa ilang buwan, sa ilang maraming mga laro, ang player na ito ay hindi naging present. At sa loob ng ilang buwan ay maraming mga kuro-kuro. Bakit ba siya nawala? Bakit wala siyang, hindi siya nagpa-practice, hindi siya naglalaro, hindi naman siya injured. Madaming mga kuro-kuro. Maaaring merong injury na hindi sinasabi, maaaring may problema sa asawa, maaaring may problema sa kalusugan, maaaring may kaso. Ang daming kuro-kuro, ang daming kuro-kuro. Hanggang sa sinabi ng isang sport commentator, ang sabi niya, well, ang daming bali-balita, hintayin na lang natin na magsalita siya. At kapag yung pinakataong concern na nagsalita, makikita natin kung ano talaga at doon natin malalaman kung ano talaga ang dahilan. Well, kaya ko sinabi ito mga kapatid, mga kaibigan, pagdating ho sa kaligtasan, hindi ho lingid sa kaalaman ng maraming kuro-kuro. Ay para ka makarating sa langit, ganito. Ay para ka maligtas, ganito. Ay para ka maging katanggap-tanggap sa Diyos, ganito. At ngayong umaga hong ito, ika nga sa korte, tatawagin natin sa witness stand. Walang iba kung hindi ang pananampalatayang nagliligtas. Ano ba ang sinasabi ng pananampalatayang nagliligtas? At dito sa passage na ito ng Romans chapter 10, pinersonify sa mga estudyante, alam niyo yan, yung personification, giving a human characteristic to an inanimate or non-human object. Na tila baga itong faith, saving faith ngayon ay magsasalita. At meron siyang sasabihin. At kung siya ang magsasalita, mga kapatid, mga kaibigan, ito'y sigurado. It's not open for palagay ko. Hindi ito pwede tingin ko, para sa akin ganito. No, dahil nagsalita na, close na ang usapan. At ito ang tiyak, ito ang sigurado, ito ang sang-ayon sa Panginoon. Ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay ito. True salvation, o ang tunay na kaligtasan, is not far and hard. It is near and made available through the saving work of Christ, and to try to achieve it by the works of men is insulting to Jesus Christ. Ang tunay na kaligtasan ay hindi malayo at hindi mahirap. Ang tunay na kaligtasan ay malapit at ito ay available, pwedeng makuha sa pamamagitan ng pagliligtas na ginawa ni Kristo. At kung ikaw o kung ang isang tao ay nagsusubok makamtan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa, ito'y insulto. Ito'y insulto kay Kristo. Tayo muna'y manalangin, hingin natin ang tulong at gabay ng Panginoon. Let us pray. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, kailangan namin ng iyong liwanag. O Panginoon, hindi ang salita ng tao, kundi ang salita mo. Ang katotohanan mo ang magpapabanal, ang katotohanan mo ang magpapalaya.
Ang katotohanan mo ang magbabago sa mga mananampalataya. Ang katotohanan mo ang magdadagdag ng pananampalataya. Ang katotohanan mo ang magbibigay ng tapang. Ang katotohanan mo ang magbibigay ng kapangyarihan. Kaya, O Diyos, maawa ka sa amin. Gamitin mo ang iyong abang lingkod. Gabayan mo ang bawat isang makikinig upang ang iyong katotohanan ng siyang mamayan. At walang ibang maitaas kung hindi ikaw lamang. At muli aming hinihiling magdalang habag ka, O Diyos, sa mga wala pa sa pananampalataya kay Jesus. At marinig nilang malinaw ang ebanghelyo at sila'y manampalataya sa kanilang ikaliligtas. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, for the last 2 studies na meron ho tayo, last Sunday and 2 Sundays ago, sa pag-aaral natin sa Romans chapter 10, nakita ho natin ang malaking burden ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapwa Hudyo. Na gusto niya, nahadon yung kanyang matinding burden, kabigatan, at nahadon yung kanyang matinding pananalangin upang ang kanyang mga kapwa Hudyo ay maligtas. Bakit? Sapagkat karamihan ng mga Hudyo ay hindi nananampalataya kay Kristo. Nireject nila ang Mesiyas. Nireject nila ang tagapagligtas. Mas pinili nila si Barabas at sinabi nilang ipako si Jesus sa krus. At sa kabila ng pangangaral ng mga apostol ni Jesus ng Ebanghelyo, mas marami pa rin ang nagre-reject kay Kristo. At dahil dito, hindi nila kinilala ang katwiran na nanggagaling sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse number 2, ang sabi niya sa chapter 10, verse 2, "For I bear them record, they have the zeal of God, but not according to knowledge." Verse 3, "For they being ignorant of the righteousness of God," or God's righteousness, yung katwiran ng gagaling sa Diyos, anong ginawa nila? "And going about to establish their own righteousness." Sila ay nagsubok mag-establish, magtayo ng kanilang sariling katwiran. At mga kaibigan, maaaring meron hanggang ngayon na naririto ka, ikaw man ay bata o matanda, hanggang ngayon nagsusubok kang magtayo ng sarili mong katwiran na inaasahan mo na pagdating ng araw, pagtayo mo sa harapan ng Diyos, sasabihin mo sa Lord, ito yung katwiran ko. Ito yung pagsisimba ko. Ito yung pagtulong ko sa kapwa. Ito yung kabaitan ko. Ito yung pagsunod ko, O Lord. Tanggapin mo ko. Hanggang ngayon, meron ho dito, yun ang inaasahan yung katwiran, yung sariling katwiran ng tao para tanggapin at maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, yun mismo ang ginagawa ng mga Hudyo. Dahil hindi nila kinilala, dahil nireject nila ang katwiran mula sa Panginoon, at ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 4, dito tayo natapos last Sunday, "For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth." Christ is the fulfillment of the law for righteousness. Gusto mong maging matuwid, at yung pagiging matuwid dito, ibig sabihin pagiging katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi ito yung subjective na matuwid na, ay mabait. No. It is a legal status. Kung naaalala nyo pag-aaral natin last Sunday, pag sinabi ng hukom na ikaw ay walang sala, anuman ang pakiramdam mo, it is a legal status. O anumang pakiramdam nung naghabla sa'yo, it is a legal status. Yun ang pinag-uusapan dito. Yung hatol sa atin ng Panginoon. At ang sabi ng salita ng Diyos, Christ is the end of the law for righteousness. Kung gusto mong maging matuwid sa harapan ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, ang fulfillment nito, ang kaparaanan para dito ay walang iba kung hindi si Jesucristo. At kanino daw? To everyone that joined the Baptist religion. No. It's not religion. To everyone that believeth. Sa bawat isa na sumasampalataya. Paano nangyari ito? Kung yung naalala din natin sa Romans chapter 8, balikan lang natin. Romans chapter 8 verse 3 hanggang 4, ang sabi ni Pablo sa verse 1, wala nang anumang hatol sa nakay Kristo Jesus. Bakit? Bakit wala nang anumang hatol sa nakay Kristo Jesus? Ang sabi sa verse 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God, sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Hinatulan ang kasalanan natin kay Kristo. Binayaran niya doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi lang yun, sa verse number 4, that the righteousness of the law, again, that legal status
of being righteous before God, of being acceptable before God, na maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Sino yung us? Sa verse 1, mga na kay Kristo Jesus. At ano ang buhay ng mga na kay Kristo Jesus? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Muli, that is not a prerequisite, that's a description ng mga tunay na Kristiyano. So paano nangyari na ang isang taong na kay Kristo ay katanggap-tanggap sa Panginoon sapagkat binayaran ni Jesus ang mga kasalanan at binihisan tayo ng perpektong katwiran kung kaya tayo ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kanino ito? May epekto sa bawat isang sumasampalataya. Hindi ito sa mga taong mabait. Walang mabuti, wala kahit isa, sabi ng salita ng Diyos. Hindi ito sa mga taong basta nagpe-pray lang gabi-gabi. Hindi ito sa mga taong basta nagsisimba linggo-linggo. At meron ng mga tao na yun ang kanilang paningin. Basta hindi ko naman nakakalimutan si Lord, Brother Paul. Nagpe-pray naman ako gabi-gabi, Brother Paul. Nagsisimba naman ako linggo-linggo, Brother Paul. Hindi naman ako kasing sama ng iba, Brother Paul. At akala nila, dahil sa katwiran na meron sila, sila'y tatanggapin ng Diyos. Insulto yun kay Kristo. Ang sinasabi ng mga taong yun, hindi ko kailangan si Jesus, mabait ako. Hindi ko kailangan yung ginawa ni Jesus, nagsisimba ako. Hindi ko kailangan si Jesus, tumutulong ako sa kapwa. Hindi ko kailangan si Jesus, sumusunod ako sa kautusan. As we have said, ang pagsusubok na iligtas ang iyong sarili sa pamagitan ng iyong sariling gawa, pagsunod at kabutihan ay insulto kay Jesus. Ang sabi ni Jesus na parito siya para magligtas. Ang sabi ng tao, hindi kita kailangan, kaya ko. At marami hong mga tao, at maaaring meron nandito ngayon, ganon ang kalaga. I'm not saying na ikaw ay pusakal na kriminal at parang mamamatay tao sa sama. Maaaring sa mata ng tao mabait ka, sa mata ng tao relihiyoso ka, sa mata ng mga magulang mo okay ka, o sa mga mata ng mga iyong mga anak ay wala kang o mabuting magulang ka. Pero sa mata ng Diyos, lahat tayo ay makasalanan. At hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ituloy ho natin ang ating pag-aaral. At itong katotohanan ho na ito, na hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa o pagsunod sa kautusan, ay lalo pang diniinan ni Apostol Pablo. Hindi niya pinawalan at lalo niyang pinaklinaw pa sa pamamagitan ng pagsasaysay ng mga katotohanan. Ang sabi niya sa verse number 5, at tumawag ng saksi si Apostol Pablo mula sa lumang tipan. Ang sabi niya sa Romans chapter 10 verse 5, for Moses describeth the righteousness which is of the law. Si Moses daw ay nagsabi kung anong klaseng katwiran daw. Again, yung katwiran dito ay pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Yung legal status sa harapan mo o sa harapan ng Panginoon. Kung ito ay sinusubukan mo sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, ang sabi ni Moses, dinescribe daw ni Moses yung pagiging matuwid sa pamagitan ng kautusan, ang sabi ni Moses daw ay ito, that the man which doeth those things shall live by them. Sa unang basa, okay. Sa unang basa, anong problema dyan, Brother Paul? Well, hindi ho natin nauunawaan yung bigat na sinabi ni Apostol Pablo. Itong word na sa verse number 5, for, it gives reason. Nagbibigay ito ng reason sa verse number 4. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, Christ is the end of the law for righteousness. Bakit daw si Jesus? Sapagkat sabi ni Moses, dinescribe niya na ang katwiran sa pamamagitan ng kautusan ay ano daw? Ito ay, ang nagsusubok gumawa nito ay dapat mabuhay sang-ayon dito. It is an Old Testament quotation from Leviticus chapter 18 verse 5. Ang sabi ng Leviticus 18:5, ye shall therefore keep my statutes and my judgments, which a man do, he shall live in them. I am the Lord.
Now, parang sa unang basa, anong negatibo dyan, Brother Paul? Hindi ba yung nagsasabi na kailangan tayong sumunod sa kautusan ng Diyos? Yes! Hindi natin sinasabing masamang sumunod sa kautusan ng Panginoon. Pero ang gusto kong makita ho natin dito ay yung implikasyon. Para bang ganito, masama bang uminom ng biogesic? Hindi. Hindi. Pero kung yun ang gagawin mong pagkain sa araw-araw, masama ba? Masama. Masama bang sumunod sa kautusan? Hindi. Pero kung yan ang gagamitin mo para ka maging katanggap-tanggap sa Diyos, kung yan ang gagamitin mo hagdan para ka makarating sa langit, hindi ka makakarating. Labis na masama. Super sama. Insulto kay Kristo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang punto ni Pablo, pinapakita niya kung anong epekto nito sa righteousness by faith. Na ang ang kalituiran sa pamamagitan lamang ni Kristo ang siyang katanggap-tanggap lamang sa Panginoon sapagkat ang demand ng kautusan ay imposible. Ano ang demand ng kautusan? That the man, verse 5, Romans 10, that the man which doeth those things shall live by them. Translation, para mas maunawaan natin. Kung susubukan mong maligtas, maging katanggap-tanggap sa Diyos at makarating sa langit sa pamamagitan ng mga kautusan, dapat ipamuhay mo ito perpekto. Sa eskwelahan, ano ang passing grade para pasado? 70, 75, pasang-awa. Walang pasang-awa sa Diyos, mga kapatid. Huwag mong isipin, 80 ang grade ko, pasa. No. Ang standard ng Diyos ay 100. Kung 99.99, kahit ang alcohol ay bagsak, hindi uubra. Ito ho ang problema, mga kaibigan. Ang pananaw ng maraming tao sa Diyos ay napakababa. Na para bang ang Diyos ay tatanggap ng isang madumi sa langit? No! Ang tatanggap ang Diyos ng medyo masama, hindi uubra. Ang tatanggapin lang ng Diyos ay yung perpekto. At ito ang demand ng kautusan. Perpektong tuloy-tuloy na pagsunod. At maaaring meron dito, iniisip mo, Brother Paul, mabait naman ako. Maaaring nasunod mo yung 10 utos kahapon, paano ngayon? Maaaring, let's say, ikaw ay mabait, napakabait sa tingin mo, sa paningin ng iyong pamilya, sa paningin ng iyong mga kapitbahay. Paano 20 years ago yung kasalanan mong ginawa? Ang demand ng kautusan ay napakataas. Bakit hindi ito kaya ng tao? Sapagkat ang demand ng kautusan ay perpektong pagsunod. Bakit hindi ito kaya ng tao? Dahil ang tao ay makasalanan. Ang sabi sa Romans 8 verse 3, binasa natin kanina, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh. Ang problema ay wala sa kautusan, ang problema ay nasa taong makasalanan. Bakit hindi kaya ng tao? Because of the absolute demand of the law. Ang sabi ni James sa chapter 2 verse 10. James chapter 2 verse 10, for whosoever shall keep the whole law. Okay? Kung yan ang daan mo patungo sa langit, pagsunod mo sa mga utos ng Diyos, pagpapakabait mo sa harapan ng Panginoon, ito ang sabi ni James, ito ang sabi ng salita ng Diyos, and yet offend in one point, he is guilty of all. Hindi. Nalabag mo lahat, bumagsak ka lang sa isa. It's either pasado ka o hindi. Yun lang. Walang pasang-awa. Hindi lang yun, because of the scope. At madalas, mga kapatid, ang iniisip natin pagdating sa kabaitan ay panlabas na gawa lamang. Pero sa Sermon on the Mount, pinakita ni Jesus, hindi.
Magbigay tayo ng example sa Matthew chapter 5 verse 21. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sabi ni Jesus, Matthew 5:21, "Ye have heard it was said by them of old time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment." Oh, Brother Paul, hindi ako pumapatay. Wala pa ako napatay. Pasado ako. Os. Ang sabi ni Jesus sa verse 22, "But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause." Muli, hindi kasalanang magalit, pero ang pinag-uusapan dito ay hindi marapat, hindi matuwid na galit. Ang Diyos ay nagagalit din, at ang galit ng Diyos ay matuwid na galit. "But whosoever is angry with a brother without cause shall be in danger of judgment." Sabi, Brother Paul, wala akong ganyan. Hindi nga ako nagagalit eh. Sige pa natin. "And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. Whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire." Akala mo pag pumatay lang at saka pupunta ng impyerno? The best interpretation ng word na Raka ay ang pagsasabing almost equivalent to sa useless. Wala kang kwenta. Mga kapatid, walang taong walang kwenta dahil lahat ng tao ay nilalang sa wangis ng Diyos. At pag sinabi mo sa taong wala kang kwenta, inaatake mo ang wangis ng Diyos sa tao. Kaya kasalanan ng pagpatay, sabi ng salita, dahil ang wangis ng Diyos ay nasa tao. So ang lumalabas sa iyong bibig ay sapat para daling ka sa impyerno. Well, sumigi pa tayo sa isa pang kautusan. Matthew 5 verse 27, ang sabi ni Jesus, Ye heard that it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery. At para sa kanila, yung panlabas lamang na sexual immorality, na panlabas lamang na pangangalo niya, at maaaring tinatapik ng mga lalaki yung kanilang mga balikat. Brother Paul, hindi pa ako nangalo niya. Tanong mo pa kay Mrs. Wala. Pero ang sabi ni Jesus, sino man sa inyong tumingin sa isang babae at nagnasa sa kanyang puso ay nangalo niya na sa kanyang puso. So hindi lamang ang panlabas na gawa ng kasalanan, kundi yung lumalabas sa bibig. Hindi lamang yung panlabas na gawa ng kasalanan, kundi mismo yung ninanasa at iniisip. Ay, Brother Paul, hindi ako magnanakaw. Pero ilang beses mo nang pinaglalawayan. Sinasabi mo kung wala lang CCTV. Hindi lang ako, kukunin ko yan eh. Gustong-gusto mo at iniisip mo yung kasalanan. Mga kaibigan, masyadong mababa ang pamantayan ng iba. Kaya akala nila, kaya nila na pumasa. Anong pamantayan ng salita ng Diyos? Perpektong pagsunod. Anong pamantayan ng salita ng Diyos? Pag nalabag mo yung isa, bagsak ka na. Anong pamantayan ng salita ng Diyos? Hindi lamang yung panlabas, kundi maging yung nasa ng puso at lumalabas sa bibig. Anong resulta? Lahat tayo bagsak. Walang matuwid. Wala kahit isa. Kaya ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus lamang. Kaya ang pag-asa ng taong makasalanan, kung naririto ka at ngayon na-realize mo, bagsak pala ako. Ano ang pag-asa ko? Ang sabi ng salita ng Diyos, Christ is the end of the law for righteousness. Sa Romans 10 verse 1, tanging pag-asa ng makasalanan ay si Kristo lamang. At ito ay sa bawat isa na sumasampalataya. Bakit daw? Again, kinote ni Pablo si Moses, for Moses describeth the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. Napakataas ng standard ng kautusan. Hindi natin kaya. Ang tanging pag-asa natin ay si Jesus lamang. Now, nagpatuloy si Apostol Pablo na i-build up ang kanyang case. Again, ang case ni Pablo na binibuild up niya ito, Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Pagdating sa verse 6 ng Romans chapter 10, ang sabi ni Pablo, but
The righteousness which is of faith speaketh on this wise. Kung sa verse 5, yung daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Sa verse 6, kaya nagsimula sa word na but. In contrary to that, ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakuha niyo ho? Ang sabi sa verse 6, but the righteousness which is of faith, faith kanino? Kay Jesus Christ. Sa Ebanghelyo, speaks on this wise. Ito yung sinasabi ko kanina, personification. Ito yung sinasabi ko kanina na parang isasalang natin sa witness stand ang pananampalatayang nagliligtas. At tatanungin natin, ano bang sinasabi? Para matapos na yung kuro-kuro, para matapos na yung palagay ko, palagay nito, palagay noon. Hindi ka mapalagay. Alamin natin kung ano talagang sinasabi. Ang sabi ng salita ng Diyos, but the righteousness which is of faith speaketh on this wise. Ito daw ang sinasabi na nagliligtas na pananampalataya. Ito daw yung sinasabi ng pananampalataya na magiging matuwid ka sa harapan ng Panginoon. Ito daw yung sinasabi ng totoong pananampalataya na katanggap-tanggap sa Diyos, na nagre-resulta sa iyong pagkaampon sa pamilya ng Diyos, na nagre-resulta sa pagkahugas ng kasalanan at kapatawaran at tunay na kaligtasan. Ito daw ang sinasabi, say not in thine heart, who shall ascend into heaven? That is to bring Christ down from above. Or, who shall descend into the deep? That is to bring Christ up, to bring up Christ from the dead. At kung sa unang basa nyo ngayon, ang sabi nyo, hindi kayo nag-iisa. Sa napakatagal na panahon, nagpasakit ng ulo ko ang talatang ito. At sa matagal na panahon, nilalagpasan ko ito dahil hindi ko naintindihan. Subukan nating unawain sa biyaya ho ng Panginoon. Muli, pinersonify ni Apostol Pablo at nagsasalita ang pananampalatayang nagliligtas. At dapat, nais ko lang huhamunin tayo, dapat, listen, ang ating pananampalataya ay kapareho ng sinasabi ng pananampalatayang ito. Dapat ang pananampalataya natin, personal. Dapat ang pananampalataya ng pamilya natin. Dapat ang pananampalataya ng iglesia natin ay kapareho ng sinasabi ng pananampalataya. Dahil kung hindi, hidwang pananampalataya. Anong sinasabi? Say not in thine heart, who shall ascend into heaven? Or who shall descend into the deep? Ang kaligtasan na binigay ng Panginoon, ng pananampalataya na nagliligtas ay nagsasabi, at ito ay quotation ni Pablo mula sa Deuteronomy. At para magkaroon tayo ng idea, dapat balikan natin kung saan ito kinuha ni Pablo. Deuteronomy chapter 30, verse 11. Deuteronomy chapter 30, verse 11. For this commandment which I command thee this day is not hidden from thee, neither is far off. At sa akin personally, ito yung nakatulong para maunawaan. Ang kautusan ko, sabi ng Panginoon, ay hindi natatago at hindi malayo. At sabi sa verse 12, it is not in heaven that thou shouldest say, who shall go up for us to heaven and bring it unto us that we may hear it and do it. Verse 13, neither is it beyond the sea that thou shouldest say, who will go over the sea for us and bring it unto us that we may hear it and do it. Para bang ganito? Yung utos ko sa inyo, sundin nyo. Lord, ang layo ng utos mo, hindi ko alam. Lord, napaka-mysterious ng utos mo. Hindi ko alam. Ang utos mo kasi ay nasa langit. Sino pupunta doon para ibaba at malaman namin, para masunod namin? Ang kautusan mo kasi ay kasing layo at kasing nasa kailaliman ng tubig. Sinong pupunta roon ng dagat? Sino pupunta roon para kunin ang iyong kautusan para malaman namin at masunod namin? In short, Lord, layo Di abot, di ko masusunod. Kanya yun ang punto. Pero ang sagot ng Panginoon sa kanila, but the word is nigh unto thee, in thy mouth and in thy heart,
that thou mayest do it. Ano ang layo? Walang iniwan yan ho sa bata. Yung anak namin si Timmy, 4 years old. Kumuha ka ng tubig doon. Di kaya di kaya. Anong hindi kaya? Anong gusto mo? Palo? Kuha tubig. Kuha tubig. Kaya pala. Kaya pala. Ang demand ng kautusan ng Diyos ay ito, itong utos ng Panginoon. Sabi na, Lord, ang layo, ang hindi namin alam, ang hirap maabot, hindi namin kaya. Ang sabi ng Diyos, anong hindi kaya? Ang lapit Nasa bibig mo. Nasa puso mo. Napakalapit nito. Gaano kalapit? Pag pinuntahan natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord thy God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. These words which I commanded this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, and thou shalt bind them as signs in thine hand, and they shall be in frontlets between thine eyes, and thou shalt write them in the posts of thy house, and on thy gates. Hindi humalayo. Binigay sa kanila ng Diyos ang kautusan. Sinabi ng Diyos na ilagay nila sa kanilang mga puso. Hindi lang yun, sinabi ng Panginoon na ilagay nyo sa inyong kamay, ilagay nyo sa, may frontlets silang tinatawag na ang mga Hudyo noon ay meron silang ano tawag dito, ornament sa ulo nila na para yung maliit. Walang iniwan doon sa kwintas na nabubuksan. Pagbukas mo may picture, yun ay ornament. Pagbukas mo, nahandun yung maliit na listahan ng Decalogue. Paalala. Yun ay paalala sa kanila para kung may gagawin man ang kanilang kamay, kung may iisipin man sila, dapat sangayon sa kautusan ng Panginoon. At hindi lang yun, ilagay mo sa hamban ng iyong pintuan para kung lalabas ka, makikita mo ang kautusan ng Diyos na susundin mo kahit sa labas ng bahay. Hindi malayo. Malapit ang mga kautusan ng Panginoon sa kanila. Now, kinuha ni Apostol Pablo ang image na ito at inalagay niya sa paksa ng kaligtasan. Nang sabi niya, say not in thine heart, who shall ascend into heaven? Lord, imposible! Di kaya! Ano na magiging karutumbas ito? That is to bring Christ down from above. Who shall ascend into the deep? Or to the abyss sa ibang translation. That is to bring up Christ again from the dead. Ang punto ay ito, if we are saying na ang paraan ng kaligtasan ako ang gagawa. Lord, yung paraan ng kaligtasan mo masyadong malayo. Lord, yung paraan ng kaligtasan na gusto mo ay masyadong misteryoso. It is too far and it is hidden. Malayo, nakatago, hindi kaya. At yung ibang mga tao, ganito ang ginagawa sa kaligtasan. Tila baga may nakatagong misteryosong bagay. Espesyal na revelasyon ng kailangan. Kailangan mo marinig ang bulong ng sikretong pangalan ng Diyos. Kailangan mo ng sikretong knowledge para ka maligtas, sikretong impormasyon or tamang grupo na kalalagyan. Or far more greater, kailangan mo na matinding paggawa, kailangan mo na matinding pagsunod, para maabot mo ang kaligtasan. Ang sabi ni Pablo, ito'y merong seryosong implikasyon sa ginawang pagliligtas ni Kristo. Bakit? Kapag sinabi mo to, you bring Christ down from heaven. At ito yung isa sa masakit sa ulo. Kahit ang mga theologians ay hindi nagkakaisa sa eksaktong meaning nito, pero hindi sila nagkakaisa sa eksaktong meaning, pero nagkakaisa sila sa pinakapunto. Sana naunawaan niyo yun. Ang pinakapunto, nagkakaisa ang mga theologians ay ito. It is negative. Hindi ito tama, hindi ito maganda, ito ay isang bagay na mali. Bakit? Christ came to seek and to save that which was lost. Yes? Christ came, naparito si Jesus para magligtas. Naparito si Jesus para ibigay ang kanyang buhay na pangtubos. Naparito si Jesus upang mamatay sa ating lugar. To provide a substitutionary sacrifice para sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, huwag mo sabihin sa iyong puso na sino ang aakyat sa langit. It pertains to man's effort.
or to other revelation na kailangan ng tao upang subukan sa pamamagitan ng effort ng tao magawa o ma-accomplish ang ginawa ni Kristo. Muli, ulitin ko ho. Si Kristo ay naparito para magligtas. Pero kung iniisip mo, yung sariling gawa ang magliligtas sa iyo, para mong binabagsak si Jesus at sinasabi mong, ako ang gagawa ng gawain ni Jesus. Pangalawa, sa verse 7, who shall descend into the deep? Sino ang pupunta sa pinakakalaliman? At ano nang magiging implikasyon nito? Kung yun ang pananaw mo pagdating sa kaligtasan, that is to bring up Christ again from the dead. Muli, ang ebanghelyo ay hindi lamang namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Ang ebanghelyo ay nilalaman din ito na siya'y nabuhay muli. At kung hindi siya nabuhay muli, ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14, and if Christ be not risen, then our preaching vain, your faith is also vain. Verse 17, if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. Sa madaling salita, kung hindi muling nabuhay si Jesus, lahat tayo patungong impyerno. So hindi lamang ang katotohanan na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan, handito rin ang katotohanan na siya ay muling nabuhay. Romans chapter 4 verse 24 ang sabi, but for us also to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus from the dead, Jesus our Lord from the dead, verse 25, who was delivered for our offenses, hindi lang yun, and was raised again for our justification. So apart from the death and resurrection of Christ, we have no justification. Wala tayong kaligtasan. Walang imputed righteousness ng ating Panginoong Hesukristo. Now, wag ho nating pakawalan yung sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 verse 7, who shall descend into the deep? Anong implikasyon nito? That is to bring up Christ again from the dead. It is saying that you will try to accomplish what Christ accomplished at His resurrection. To make the long story short, mga kapatid, mga kaibigan, ito yun. Pag sinusubukan mong iligtas ang iyong sarili, ito ang ibig sabihin mo nun. Yung ginawa ni Jesus sa krus, gagawin ko. Yung muli niyang pagkabuhay, yung epekto ng ginawa niya sa krus, gagawin ko, at yung epekto ng muli niyang pagkabuhay, ako bahala. Kaya insulto ito kay Kristo. Ito'y tahasang pagsasabi na wala akong tiwala kay Jesus, hindi ko siya kailangan, sapat ang kabaitan ko, sapat ang relihiyong ko, sapat ang tradisyon ko, sapat ang kinalakihan ko, sapat ang pagpe-pray ko gabi-gabi, sapat yung pagtulong ko sa kapwa at basta wala naman akong ginagawang masama, sapat na yon. Hindi ko kailangan si Kristo. Pagdating sa verse number 8, well, yun ang sinasabi ng salvation by works. Huwag mo daw sabihin yun. Mali yun. Ito'y kalapastanganan sa harapan ng Panginoon. Pagdating sa verse 8, dito tayo matatapos hanggang verse 9. But what saith it? Sinabi niya muna, anong huwag mong sabihin? Ano ang mali? Ngayon naman, sasabihin ng pananampalatayang nagliligtas, ano dapat mong sabihin? Verse 8, but what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thine heart. That is the word of faith which we preached. Malapit ito. Hindi ito malayo. Ito katulad ng sinasabi na, well, Lord, masyadong mahirap, hindi namin kaya. No. Hindi ito malayo. Hindi ito misteryoso. Ito'y malapit. Ito'y available. At ang sabi, listen please, duro ng verse 8, the word of faith which we preached. Hindi natin kailangan manghula kung anong pinapangaral ng mga apostol. Ito ang pinapangaral ng mga apostol. Anong pinapangaral ng mga apostol? Verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and thou shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Now, gusto ko lang unang magbigay ng warning. Sapagkat merong kahit mga Baptist churches na dumudulas dito, na tila baga nadadagdagan ng ebanghelyo,
At hindi na pananampalataya lamang ang kailangan upang maligtas. Nang iba ay nagdadagdag ng mouth confession para maligtas. Hindi ho yun ang tinuturo ng salita ng Panginoon. Para mas maunawaan, babalikan natin ito next Sunday, tutuloy natin next Sunday, pero para hindi ho maguluhan sa inyong isip. Kung paano ang totoong pananampalataya gumagawa, ang totoong pananampalataya nagsasalita. Ang totoong pananampalataya nagko-confess. Sapagkat napakaraming instances sa Biblia. For example, pinag-aralan natin sa Acts chapter 10, yung sambahayan ng Cornelius. Naligtas ba sila? Yes. Habang nangangaral si Pedro, naligtas sila. Walang sinner's prayer, walang confession na kung ano man silang sinabi. Pero sila'y nanampalataya at sila'y naligtas. Tanong yung Philippian jailer kay Apostol Pablo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Hindi naman sinabing, confess and believe, and thou shalt be saved. Sabi lang, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. So mag-ingat po tayo sa pag-handle. At napakaganda nung sinabi ng isang comment, nung isang theologian. Sabi niya, magandang balikan natin yung konteksto kung kailan to sinabi ni Pablo. Sinabi niya ito nung panahon, listen, na pag sinabi mong si Jesus ay Panginoon, delikado ang buhay mo. Listen, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. Sorry, itong lumang translation na ito ay parang nawawala. Ang mas tamang pagkakasabi, if thou shalt confess with thy mouth, Jesus the Lord. If you will confess that Jesus is Lord. Now, anong ibig sabihin yan, Brother Paul? Itong ibig sabihin yan, kung ikaw ay isang pagano na sumasamba ka kay Zeus, o sumasamba ka kay Aphrodite, o sumasamba ka kay Diana of the Ephesians, kung sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosang ito, and now, you will say, Jesus is Lord. Tatalikuran mo na ang lahat ng yun. Nakuha niyo ho? At kapag dumating sa inyo, sa bayan nyo, o sa village nyo, yung mga sundalo ng emperor, at sasabihin ng mga sundalo sa harapan ng figura ng emperor, you say, Caesar is Lord. At yung Lord dyan na hindi lang basta master na boss, kung hindi deity, God, the Lord. Sa madaling salita ho, if you proclaim Jesus is Lord, delikado ang buhay. So hindi ito basta-basta gagawin na naglalaro lang. Hindi ho ito maliit na bagay. Hindi ito parang kumain ka lang ng mani. You will say Jesus is Lord at the risk na mawawasak ang pamilya mo, itatakwil ka ng mga anak mo, at mga kapatid, may mga Muslim na napabahagyan ng Ebanghelyo na pag sinabi lang Jesus is Lord, papupugutan sila ng ulo ng kanilang sariling mga magulang. Hindi ho biro, hindi ho laro. Na pag sinabi mo si Jesus, hindi lalabas sa bibig mo, Jesus is Lord, nang hindi mo naunawaan yung bigat. Dahil maraming mawawala, maraming masisira when you say, Jesus is Lord. At sasabihin mo lang yun kung talagang kumbinsido ka. Na talagang totoo. And if you will confess with your mouth that Jesus is Lord. At saan nanggagaling yung confession na yun? Because you believe in your heart. Ikaw ay nananampalataya. You believe in your heart that Jesus, that God had raised Him from the dead. Thou shalt be saved. So hindi ito yung simpleng sinner's prayer. No. Ito ay deklarasyon ng totoong pananampalataya.
At pag sinunod mo sa verse number 10, actually, ang sabi sa verse 10, for with the heart man believeth unto what? Unto righteousness. And with the mouth confession is made unto salvation. Kung pipilitin mo na kailangan ng mouth confession, ano yun? Righteous sa harapan ng Diyos pero hindi saved? Kasi meron lang believe in the heart? No. Sa idea ng mga apostol, this is together, this is one. Kung paano ang totoong pananampalataya gumagawa, ang totoong pananampalataya kay Kristo ay nagko-confess. At ano ang sinasabi na nagliligtas na pananampalataya? Believe in the Lord Jesus Christ. Confess that He is Lord. And you will be saved. Hindi usapang relihiyon. Kahit ang makasalanang kagaya natin, pwedeng maligtas, pwedeng mahugasan. Kung tunay kang mananampalataya kay Kristo Jesus sa ebanghelyo ng kaligtasan. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong katotohanan. At Lord, please, ipakita mo sa amin yung bigat. Lord, naging bukang bibig na lamang ito. Lord, naging pangalan na lamang ito ng isang sikat na relihiyon. Pero maraming mga naunang mga mananampalataya, taya ang buhay para ipahayag na ikaw ay Panginoon. O Diyos, nawa, masumpungan mo sa amin nga ang tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya sa katotohanan na si Jesus ay nabuhay muli. Na siya ay namatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay. At siya nga ay Panginoon. At salamat, O Diyos, sapagkat tapat ang iyong pangako na sino mang sa Kanya ay sumasampalataya ay hindi mapapahiya, hindi mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. O Panginoon, patuloy kang mangusap sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. At sa amin, O Diyos, na mga nagpahayag ng pananampalataya, paalala mo, O Panginoon, ang bigat nito, ang kaseryosohan nito. At nawa ingatan, bantayan, at patuloy naming ihayag ang pananampalataya sa Ebanghelyo na tanging pag-asa ng mga makasalanan. At nawa ang aming mga buhay ay patuloy na maging palamuti ng Ebanghelyo ni Kristo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Stay po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po imawit sa Panginoon. Awitin po natin, Turn Your Eyes Upon Jesus. O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's a light for all. Look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your
Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. Muli mga kapatid, pagbulayan natin, balikan natin ang mga salita ng Diyos na atin na pag-aralan at patuloy nawa ito magkaroon ng epekto. Hindi lamang sa ating isipan, kundi maging sa ating damdamin at ito ay magresulta sa ating pamumuhay. At patuloy tayong maging instrumento ng paghahayag ng ebanghelyo sa iba na mga wala pa kay Kristo. At sa ating paghiwa-hiwalay nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mabawat isa sa atin at patuloy tayong maging mabuting halimbawa at mailiwanag na ilaw saan man tayo nilagay ng Panginoon. God bless po. Yan yung tatapos ang ating gawain. Dalawang mabilis ho muna na paalala. Una, I was informed next Sunday, Family Sunday, dito tayo magtatanghali